So, sa puntod niya tayo pupunta. Hindi. Sa kung saan kami palagi nagkikita dati. Nung siya nag-propose sa akin, I'm sorry. bakit ka naman sorry? Genetics naman ang rason kung bakit nagkaroon ng cardiac arrest si Clark, eh, hindi ikaw. Anong plano mo after? Ewan ko. Alam mo, first time sa buong buhay ko na wala akong plano. Na hindi ko pinapakinggan yung sasabihin ng magulang ko, ng mga kaibigan ko. Sarap pala sa pakiramdam. Huwag kang mag-alala. Nabayaran ko pa rin tong kotse mo kahit na hindi tayo makakarating sa destinasyon na gusto ko. Tara. Saan? Ay, wire start ko yung auto. Talaga? Oo, talaga. Talaga, oo nga. Talaga? Oo, kaysa makikita, baka magbago pa yung isip ko. Sige na. Sige. Let's celebrate! Ay, Kumusta? Hoy! Hoy, hoy, anong ginagawa mo? bakit? Hoy, bakit ka nakuhubad? Oy, wag kang feeling. Malamang hubarin ko talaga to eh. Ito na lang yung nag-iisa kong polo eh. Mamaya mamantsahan, madumihan palalo eh. Di wala na akong susutin. Oh. Uy! Change music. Gusto mo tingnan? Ha? Ano? Ano nga, may nakas. Okay na to. Hay na? Okay. Alam ko na. Tsaka may madalas pumunta. Bakit kaya ganun, no? Bakit yung mga taong nagpapangako sa'yo na hindi sila mawawala, sila pa yun bigla na lang mawawala? Hindi ka naman iniwan ni Clark. Talaga? Mag-isa ako ngayon. Kung hindi niya ko iniwan. Hindi ka naman mag-isa. Alam ko yung nararamdaman mo. Alam mo, Alex, hindi mo naiintindihan yung nararamdaman ko. Hindi mo alam yung pakiramdam na magplano ng isang buong future kasama yung mahal mo sa buhay. Tapos bigla na lang mawawala ng ganun. Siguro nga tama ka. Hindi ko alam yung eksaktong pinagdaraanan mo, pero... Pero alam ko kung gaano kasakit. Alam ko yung nararamdaman mo. Alam ko yung pakiramdam na nagmahal ka ng 9 years. Kulang na lang pakasalan ko siya. At alam kong yun yung gusto niya. Hindi ko magawa. Hindi ko magawa. Kasi ang dami kong responsibilidad.
Alam ko kung gaano kasakit nung hinatid ko siya gamit yung kotse na yan. Nung kinasal siya. Hindi niya ako matignan. Inagsisisihan ko na hindi ko siya pinaglaban. Kasi pag pinilit mong magstay yung taong pagod na, kung pinapangarap yung bahay magiging preso. Kaya ayun, pinalaya ko siya. May sariling pamilya. Inimbitahan pa nga ako sa kasal niya. Ano, matand ka? Siyempre hindi. Bakit hindi? Dapat may nakita mo na okay ka. Para kanino? Para sa kanya. Para sa pamilya niya, sa mga kaibigan namin. Ha? Ba't ko naman gagawin yun? Para saktan yung sarili ko, ganun. I'm sorry. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sensya na. Totoo naman eh. Kaya rin naman ako tumakas sa kasal namin ni William kasi ayoko rin mabuhay ng ganun. Hindi kaya mahal mo naman siya, pero namimiss mo lang si Clark. Inisip ko din yun. Narealize ko na siguro dahil namimiss ko si Clark, pero ayoko lang magpakasal sa taong hindi ko naman talaga gustong pakasalan. Sa taong hindi ko naman talaga pinilit.